Napansin mo na ba kung paanong may ilang tao na parang may natural na glow kahit hindi sila nagpapakaarte? Hindi ito dahil sa filter, sa mga mamahaling skincares o sa pagbibida sa social media. Ito ay dahil may kakaiba sa enerhiya nila, na kalmado, pribado, pero parang may sariling magnetismo. Yan ang power ng mga taong introvert. Habang abala ang mundo sa paghahabol ng atensyon, sila pinipili nila ang kapayapaan. At ang kapayapaang yan ay nakikita sa balat nila. Bakit nga ba minsan yung mga tahimik ang may pinakamatining na liwanag sa lahat? Narito ang mga banayad pero nakakagulat na dahilan kung bakit madalas may effortless glow ang mga introvert kahit hindi sila nagpapapansin. Number 1. Hindi hinahawakan ng mga introvert ang mukha nila kapag kinakabahan. May kakaibang koneksyon ng mga introvert sa katahimikan at pagkakapanatag at tahimik din itong nagbubunga ng benepisyo sa kanilang balat. Kapag nakakaramdam ng kaba o discomfort, ang karamihan, madalas silang magkaroon ng nervous habits tulad ng pagkamot sa mukha, pagpisa ng mga pimples, paghaplos sa mata o pagsandal ng pisngi sa palad habang nakikipag-usap. Mga simpleng kilos na tila walang mali siya pero pwedeng makasira sa natural na balanse ng balat na nagpapasa ng bakterya mula sa maruruming kamay at nagiging sanhi ng iritasyon o pimple. Dito naiiba ang mga introvert. Imbis na idaan sa galaw ng katawan ang kaba, sa loob nila ito binubuno. Tahimik, mas introspective. Hindi sila palahawak sa mukha habang nagsasalita o nakikinig. Hindi sila lagi nagpapakita ng pisikal na pag-aalinlangan. Kaya't kahit nasa gitna ng maraming tao, nananatili silang compose, may disiplina at may control. At ang simpleng habit na yon ay nakakabawas ng skin irritation, baradong pores at pamumula. Ang iniisip ng iba bilang pagiging mahiyain ay isang uri pala ng tahimik na disiplina. Ang pananahimik nila ay hindi pagiging passive. Isa itong anyo ng pag-iingat. Sa hindi nila paghawak sa muka tuwing may emosyonal na tensyon, hindi lang nila pinoprotektahan ang sarili, pati balat nila ay nakikinabang. Ang glow nila ay hindi lang basta sa panlabas. Ito ay bunga ng malalim na kontrol sa sarili na hindi pansin ng karamihan pero makikita sa kinis at kalmadong itsura ng kanilang mukha. Number 2. Hindi umiinom ang mga introvert para magpa-impress o magsigarilyo para makibagay. Isa sa mga pinakamakapangyarihan pero kadalasang hindi napapansing dahilan kung bakit mas glowing ang skin ng mga introvert ay dahil bihira silang mahulog sa mga bisyo para lang sa pagtanggap ng iba. Sa mga inuman o salo-salo, madali ang uminom para mapansin, magsigarilyo para magmukhang chill o subukan ng mga bagay na hindi naman akma sa katawan, lahat para lang makisama. Pero ang mga introvert kadalasan ay hindi parte ng ganitong sistema. Hindi nila tinitignan ang pagkikisama bilang isang bagay na kailangang bilhin sa pamamagitan ng paggaya. Hindi nakabase sa opinyon ng iba ang tingin nila sa sarili. Kaya nilang tanggihan ng alak o yosi nang walang guilt o awkwardness. Hindi sila nagyoyosi para lang makipag-bonding. Ang tahimik na paninindigan nila ang nagliligtas sa katawan nila mula sa mga toxins, lalo na sa mga toxins na madaling makita sa balat. Ang alak ay nakaka-dehydrate. Ang yosi ay sumisira sa mga selula, parehong nagpapabilis ng pagtanda. Pero ang mga introvert madalas naiiwasan ito dahil pinipili nilang igalang ang sarili nilang mga hangganan. Ang kinang ng balat nila ay hindi dahil sa mga mamahaling produkto, ngunit ito ay dahil hindi sila nakikipaglaban sa sarili nilang prinsipyo. Ang glow nila ay galing sa katahimikan, hindi sa gulo na tinatanggap ng iba para lang may makasama. Ang mga introvert ay nagniningning dahil una sa lahat, sila ay sa sarili nila nakaangkla. Number 3. Para sa mga introvert, sagrado ang pagtulog. May malalim at halos espiritual na paraan kung paano tinitignan ng mga introvert ang pagtulog. Habang ang iba ay parang sinisingit lang ito sa gitna ng walang hinto at maingay nilang buhay, para sa mga introvert ang pagtulog ay parang sagradong tahanan. Pagkatapos ng mahabang oras ng pagkikisalamuha,
pagpipigil ng emosyon at pag-a-adjust ng enerhiya, ang pagtulog ay hindi lang recharge. Ito din ay pagbabalik sa sarili. Kaya madalas silang maagang umuwi, tumatanggi sa mga gala sa gabi, at pinapatay na ang cellphone bago pa ang oras ng pahinga. Hinahanap nila ang dilim, katahimikan at kalmadong bumabalot bago ang mahimbing na pagtulog. Alam ng katawan nila ang ganitong ritmo, at ang balat bilang pinakamalaking organ ay tumutugon sa ganyang kaayusan. Dito muling nabubuo ang collagen, nare-regulate ang hydration at natatanggal ang mga toxins. Pati ang inflammation mula sa stress at polusyon ay humuhupa. Ang mga introvert na iniingatan ng gabi nila ay parang binabantayan ang buong prosesong ito. Hindi sila nagpupuyat para mag-internet. Mas pipiliin nilang uminom ng tsaa, magbasa ng banayad o manahimik lang. Ang ganitong pre-sleep ritual ay malayo sa ilaw ng mga gadgets at overstimulation na naghahanda sa katawan nila para sa totoong pagpapahinga. Kinaumagahan, ang balat nila ang patunay ng kanilang devotion. Hindi lang sa haba ng tulog nakasalalay ang glow, kundi sa paraan ng pagtulog din. Para sa mga introvert, ang pagtulog ay hindi pagtakas. Isa itong paghilom, at ang paghilom na yon ay kita sa balat. Number 4. Ang hydration ng mga introvert. Sa mundong maingay tungkol sa self-care, tahimik lang ang mga introvert sa pag-aalaga sa sarili. Ang pag-inom nila ng tubig ay simple, parang ritual at personal. Hindi mo sila makikitang sumasabay sa mga uso ng fitness o hydration challenge online. Pero mapapansin mong may baso ng tubig sa tabi ng kama nila, may termos sa mesa nila sa trabaho, at tahimik silang umiinom habang nag-iisip. Para sa mga introvert, ang pag-inom ng tubig ay hindi pagpapakitang tao. Ito ay pagdadama. Kapag sila ay nag-iisa, mas naririnig nila ang hiling ng katawan. Hindi nila kailangang paalalahanan ng malakas. Nararamdaman nila ang uhaw, ang pagod, ang mga pahiwatig. Dahil sa kakayahan nilang makinig ng walang mga sagabal, natutugunan nila ito palagi. At sa paglipas ng panahon, ang consistency na ito ang nagdudulot ng makinis at glowing skin. Hindi tulad ng iba na umiinom para lang sa social media o papuri. Umiinom ng tubig ang mga introvert dahil masarap ito sa katawan, hindi dahil maganda sa paningin. Hindi sila sumasandig sa kape para makisabay sa enerhiya ng paligid. Hindi rin nila nakakalimutang mag-hydrate kahit sa mga magulong araw. Umiinom sila dahil hinihiling ito ng kanilang katawan at marunong silang makinig. Ang kinang ng balat nila ay hindi galing sa mga infused drinks o sikat na mga inumin, ngunit dahil ito sa tahimik pero regular na pag-inom. Hinahayaan nilang gumana ang tubig sa kanilang katahimikan, at sa katahimikang yon, nagpapahinga ang balat. Number 5, ang mga introvert ay marunong tumanggi ng hindi nakokonsensya. May kakaibang kinang ang malinaw ang loob, at master dito ang mga introvert. Kapag may bagay na hindi nila gusto, hindi nila pinipilit ang sarili. Hindi sila napapa-oo para lang makaiwas sa ilangan. Hindi sila nagpapakapagod para sa iba. Itong kakayahan nilang tumanggi ng may katahimikan at kumpiyansa ay parang invisible skincare. Sa tuwing iniiwasan nila ang mga pabor na nakaka-drain, tinatanggihan ng mga tawag na nakaka-stress, o hindi uma-attend sa mga events na makakasira lang sa kapayapaan nila, bumababa ang stress hormones ng kanilang katawan. Mas kaunting stress, mas glowing ang balat. Mas kaunting pilit ng ngiti, less tension sa noo. Mas kaunting social na pagkapagod, mas maraming oras para sa sariling pangangalaga. Pero higit sa lahat, pinoprotektahan ng mga hangganan nila ang kanilang enerhiya. Alam ng mga introvert na ang emotional na mga dumi, yung pakikipag-ugnayan na may imbalance, ay laging may naiiwang bakas. At ang bakas na yon ay lumalabas sa balat, sa katawan, sa nervous system, kaya sila tumatanggi. Walang drama, walang mahabang paliwanag. Ang pagtanggi nila ay hindi pagkamakasarili. Ito ay sagrado. Pinangangalagaan nito ang katahimikan sa loob na siyang dahilan kung bakit kalmado ang sistema nila. At dahil kalmado ang loob, kalmado rin ang labas. Sa bawat hindi, may oo para sa sarili. At naaalala ito ng kanilang balat. Number 6. Ginagawang sagradong ritual ng mga introvert ang skincare. Hindi performance ang skincare para sa mga introvert.
Hindi nila kailangang i-post ang gabi-gabing routine o magpakita ng produkto sa mga aesthetic videos. Ang skin ritual nila ay hindi para sa mga papuri. Ito ay para sa paghilom. Sa likod ng saradong pinto, sa katahimikan ng sarili nilang mundo, ginagawa nila ito ng may konsentrasyon at respeto. Madalas may mahina lang na ilaw, tahimik na musika, at walang pagmamadali. Bawat galaw, paghuhugas, pagmamoisturize, pagmamasahe ay ginagawa hindi para sa panonood ng iba, kundi para maibalik ang sarili matapos ang pagod sa labas. Ang ganitong inward approach sa skincare ang nagdudulot ng consistency. Hindi ito tungkol sa pagsubok ng mga bagong produkto o pagsunod sa uso. Ito ay pakikinig sa kanilang balat, sa kung ano ang epektibo at sa tahimik na pag-uulit nito. Dahil walang pressure na magpakitang gilas, nananatiling kalmado ang nervous system habang inaalagaan ang balat. Isang mahalaga pero nakakalimutang aspeto ng tunay na skin healing. Habang maraming tao ang nagmamadali sa mga routine nila, ang mga introvert ay mabagal. Ginagawa nilang mindfulness moment ang skincare. Sabay na inaalagaan ang balat, isip at espiritu. Ang glow nila ay hindi mula sa mga mamahaling produkto, kundi mula sa kapayapaan habang ginagawa ito. Isang klase ng glow na bunga ng mga tahimik na kamay at buong atensyon. Para sa kanila, ang skincare ay hindi simpleng routine. Isa itong santuaryo. Number 7. Ang mga introvert ay yumayakap sa lilim. Literally. May likas na hilig ang mga introvert sa tahimik na sulok ng mundo. Kasama na rito ang mga lugar na may lilim kung saan makakahinga ang balat nila ng walang parusa. Habang abala ang iba sa paghahabol ng araw para sa mga golden selfies at atensyon sa labas, mas gusto ng mga introvert ang parte ng kalsada na may shade, yung tahimik na sulok ng cafe o yung kwartong hindi masyadong maliwanag. Ang hindi sinasadyang ugaling ito na umiwas sa spotlight ay isang proteksyon din laban sa isa sa mga pangunahing sanhi ng pagtanda ng balat, ang direktang sikat ng araw. Hindi nila niluluto ang sarili sa ilalim ng UV rays at hindi nila tinutugma ang kanilang estilo sa sikat ng tanghali. Minsan nga, nakakalimutan pa nilang mag-beach selfie pag nasa beach dahil masyado silang abala sa mga libro, malalim na pag-iisip o sa lamig ng lilim ng payong. Ang koneksyon nilang ito sa anino hindi bilang bagay na tinatakasan, kundi bilang bagay na pinagkakatiwalaan ang siyang nagpepreserba ng collagen sa kanilang balat. Pinoprotektahan sila nito mula sa mga maliliit na pinsalang naiipon dahil sa init at liwanag. Kaya ang epekto, mas kaunting pekas, mas malinis na kutis, at balat na hindi nangangailangan ng filter. Sa lilim ipinapanganak ang glow nila. Hindi tinatago kundi inaalagaan. Hindi din nila kailangang bumawi gamit ang mga kung ano-anong produkto. Dahil maaga pa lang, instinct na nilang protektahan ng sarili. Karamihan ay hinahabol ang araw, pero ang mga introvert, hinahayaan nilang ang araw ang humabol sa kanila. At kapag natagpuan sila, nagniningning na sila mula sa loob. Number 8. Umaatras ang mga introvert para mag-recharge at kasama rito ang pag-aayos ng kanilang balat. Sa paningin ng iba, parang laging umaatras o nawawala na naman ng isang introvert. Pero ang totoo, sila ay nagre-recharge. Ang paglayo nila sa mga maingay na kapaligiran at magulong schedule ay hindi kahinaan. Ito ay isang matalinong ritual ng pag-aayos, hindi lang sa isip, kundi pati na sa katawan. Kapag ang isang introvert ay umatras sa isang tahimik na espasyo, sa kwarto, paglalakad sa labas, o kahit simpleng airplane mode, na-activate ang kakayahan ng katawan na maghilom. Bumababa ang cortisol, tumitibay ang immune system, at ang balat na dati ay inaapakan ng mga stress hormones ay nagsisimulang i-repair ang sarili. Hindi ito mahika, ito ay biology. Marami ang di alam kung gaano nasasaktan ng balat dahil sa ingay ng mga social obligations. Pero alam ito ng mga introvert, kaya maaga silang umaalis, kaya iniiwasan nila ang sunod-sunod na mga events. Hindi lang isip ang pinoprotektahan nila, pati buong sistema, binibigyan nila ng pagkakataong mag-reset. Sa mga sandaling ito ng sagradong recharge, doon nakakilos ang balat. Magdi-detox, magre-rejuvenate, at muling lumalambot.
Kaya pagbalik nila sa mundo, may kalmadong liwanag na sa kanilang aura. At napapansin ito ng iba. Ang glowing mo ngayon ah. Pero ang totoo, hindi sila nag-glow dahil sa isang tao. Nag-glow sila dahil lumayo sila sa mga tao. Number 9, iniiwasan ng mga introvert ang mga nakakapagod na social drama. Ang mga introvert ay may matinding radar pagdating sa mga emosyonal na kaguluhan. Kapag naamoy nila ang mga toxic na usapan, chismis, manipulasyon o gawa-gawang away, hindi na sila nakikisali. Umiiwas na agad sila. Ang paglayo nila ay hindi lang para sa katahimikan ng isip, kundi para rin sa kapayapaan ng katawan. Bawat tensyonadong usapan, mainit na pagtatalo, pakikiharap sa plastic na mga ngiti o larong emosyonal, lahat ito ay nagpapakulo sa kanilang nervous system. Tumataas ang cortisol, nawawala ang hormonal balance, at ang balat na laging nakikinig sa stress ng katawan ay sumasagot sa anyo ng mga pimples, pamumula o pagkalanta. Pero ang mga introvert, kadalasan ay nakakaiwas sa ganitong pinsala dahil ayaw nilang makisawsaw sa mga drama. Hindi nila hinahabol ang huling salita. Wala silang pakialam kung sino ang panalo sa mga social war. Hinahayaan nilang ang katahimikan ang magsalita para sa kanila. Ang pag-iwas nila sa mga energy vampires ay hindi pagiging suplado. Ito ay proteksyon sa sarili. Kaya mas kaunti ang tensyon sa buhay nila. Mas payapa rin ang itsura ng balat nila. Kalma ang kutis nila dahil kalmado rin sila. Malinis ang balat nila dahil malinaw din ang mga boundaries nila. Hindi sila immune sa stress, pero sinasadya nilang bawasan ito. At sa bawat ingay na iniiwasan nila, ang balat nila ay tila bumubulong. Salamat. Sa mundong puno ng reaksyon at tensyon, ang mga introvert ay tahimik na may dalang softness dahil gamay na nila ang sining ng pagtalikod. At number 10, ang mga introvert ay kumikinang mula sa loob dahil totoo ang kanilang kapayapaan. Sa pinakamalalim na antas, kumikinang ang mga introvert hindi dahil pinipilit nila, ngunit dahil naka-align sila. Hindi para sa palakpak ang takbo ng kanilang buhay, hindi uso ang patayan ng kanilang mga desisyon, at ang kapayapaan nila ay hindi palabas. Panloob ito, malalim ang ugat, bunga ito ng mga taong disiplina sa katahimikan at gising sa sarili. Alam nila kung sino sila, ano ang kailangan nila, at ano ang hindi nila tinitiis. Dahil dito, kaunti ang mga banggaan sa loob nila. At kung kaunti ang banggaan, kaunti ang stress. At kung kaunti ang stress, may glow. Tunay na glow. Hindi nabibili, hindi nilalagay. Nagmumula ito sa katawan na kalmado, sa puso na hindi laging nasasaktan, at sa isip na walang kailangang patunayan. Hindi nagpapakita ng sobra ang mga introvert. Hindi sila madaldal, hindi sila umaarte. At ang disiplina nilang ito, ang matikas na paglayo sa labis, ang siyang nagpoprotekta sa kanilang enerhiya at sa kanilang balat. Hindi ito highlighter, hindi ito ring light, hindi ito filter. Ito ay pisikal na anyo ng emotional maturity. Kaya kapag pumasok sa isang kwarto ang mga introvert, hindi man sila maingay, napapansin sila. Dahil ang kapayapaan ay may sariling alon. At dala ito ng kanilang balat, tahimik, buo at hindi mapagkakaila. Hindi ito pwedeng pekein. Isa lang ang paraan para magkaroon nito. Maging tunay na ikaw. Sa mundong obsessed sa maingay na kagandahan, nananatiling tahimik na himala ang mga introvert. Hindi isinisigaw ang kanilang glow, kundi bunga ito ng malinaw na emosyon, malusog na pag-iisa at pagtangging isuko ang kapayapaan para sa pansamantalang atensyon. Hindi nila kailangan ng spotlight, palakpakan o papuri para kuminang. Katahimikan ang kanilang skincare. Paggalang sa sarili ang kanilang serum. At ang sikreto nila ay sanay silang kuminang nang hindi pinipilit. Kaya sa susunod na may magtanong kung paano sila nagniningning nang parang wala lang, let them look closer. Sa likod ng malambot na balat ay isang matatag na kaluluwa. Sa likod ng glow ay isang tagapagtanggol ng mga hangganan. At sa likod ng bawat tahimik na mukhang nagbibigay liwanag, naroon ang isang taong palaging pinipili ang kapayapaan kaysa sa pagpapakitang gilas. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Miguel Pajarillo na nag-request ng episode na to. Sabi niya,
Thank you po sir na nagawa na yung request ko. God bless po. Sabi naman ni Paul Eliakim Saldoga, parang wala lang sa mga introvert, lalo na sa side ko. INTJA. Yung taasan nila ako ng boses nila kapag pinapagalitan at sinasabihan ako. Parehas lang yan. Kasi kung sa pananalita pa lang nila, kitang-kita ko na sa kanila kung sino sila at yung mga inaasal nila ang magiging salamin sa pagkatao nila. At yun ang totoo na hindi nila mapagkakaila. At tayo naman kay Jerry Dasilio. Grabe, nakakagulat ang mga sinasabi mo sir. Nakakapagtaka kung bakit eksakto ang mga nagiging ugali ko. Lalo kong naiintindihan na normal pala ito at hindi ako nag-iisa. Maraming salamat sir. More power, God bless po. At shoutout kay Naninga Monares, Mikey Hunter, Junior Andres, Gunpla Addict, Ses, Annalyn Granada, Arky Lee, Rebecca Ogata, RJ Mera, Emma Villanueva, Kangaroo, Dennis Aransanso, Pax Tumulak, Kay Molino, Ramlat, Kalayaan Kapayapaan, Jola Short Video, Kati, Daking, at kay Junjun Perang. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba na kapag pinagalitan ng mga introvert, mas nagiging wise at mailap sila? Panoorin mo sa video na to.